verse 1 to 5, sabi dyan, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. At sabi po dyan, o si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya. Kanya'y lahat na nilala. Lahat tayo'y bayan. Pagkita sa Kanyang kawan. Tayo'y pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Ganyan po ba tayo ngayon? Sabi dyan, umaawit at pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. And last verse, sabi dito, napakabuti ni Yahweh. Agree po ba tayo dito? At ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay. Laging sapat niya. Pwede ba minsan pa pa lang?
Pwede bang buksan mo yung bibig mo at yung kamay ipalakbok mo sa ating Panginoon? Yeah! Purihin mo ang ating Diyos. Yeah! Hallelujah! Yung para sa Panginoon. Yeah! Hallelujah! You hear us, God. At nandito kami, Panginoon, dahil wala kang katulad sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga pamilya, God. And we are here, we are prepared, Panginoon, para sambahin ka ngayong araw na ito, Panginoon. Kami gumayak, Panginoon, gumising ng maaga para ikay sambahin sa umaga ito. Hallelujah! Hallelujah! And we thank you, God, dahil may opportunity na naman kami na ikay maawitan. Hallelujah! Come on, let's continue to worship God.
natin siyang awitan. salita kung sino ka sa aming buhay. Kaya Panginoon, this morning, hayaan mo sa pakikinig ng aming salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord, baguhin mo po kami patuloy. And Lord, bless this congregation, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming pagkakaupo, aming pakikinig, Panginoon, baguhin mo po ang buhay namin. Mas malapit sa iyo, Panginoon, at mas naaayon sa iyong salita. Purihin ka, sama-sama naming ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa iyo lamang, aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Good morning. Sige po, lahat po ng pinagpala ngayong umaga, balik natin kay Lord yung pinaka-best clap offering. Hallelujah! We worship you, Lord. We honor you, God. And we welcome you in this place, Father. Lord, lahat ng palakpak na yan,
para sa iyo lamang, Panginoon. Sapagkat, gaya nga ng awitin kanina, napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. At yan po ay aming nararanasan sa bawat araw at sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Salamat. Ayan, praise God. Before po tayo magsimula, meron po ba tayong first time po? Ngayon lang nakadalo po sa Church of God sa Lawag. Kung wala po, maaari po ba tayong tumayo po at tayo po ay magbatian po, no? With the love of the Lord. Hallelujah. Thank you, worship team. Ayan, praise God. Yung iba po kung pwede sanang lumapit po. Kung makakalapit lang ng konti. Para yung natin, yan. Mas maganda, mas malapit. Praise God. Yan. Amen. Hallelujah. Yan. Ako po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon, no? Sa privilege lang. Ito'y privilege lang na maibahagi, no? Magamit upang ibahagi po ang salita ng Diyos ngayong umaga. At nawa ay ako yung maging isang mouthpiece lang, no? At wala po akong mensahe, bagkus po ang may mensahe ngayon ay ang manggagaling po sa salita ng Diyos, atin lamang yung ipapahayag. No? At nawa po sa ating pakikinggan ngayon, mabilisan lang po ito, no? Para hindi tayo mag-overtime at hindi tayo maging series. Tapusin po natin siya, kaya ang lahat po ba ay handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sige, palakpakan natin ulit si Lord. Praise God. Hallelujah. At ngayong umaga po, we will start the message today with this question po. Yan. Why do we experience suffering? Yan. Ang lahat po ba ay nakaranas ng suffering? Amen? Di ba po? Lahat po yan, no? Before, bago tayo maging Kristiyano, dinaanan po natin yung hirap, financial, physical, emotional, lahat po yan dinaanan natin. No, ang sinasabi po, no, sa James, ay ito daw po ay para tayo ay patatagin ang ating pananampalataya at yung ating endurance daw po ay mag-grow. No? Yan po ay para sa mga Kristiyano. Pero alam niyo po, meron pa pong dahilan kung bakit po ang tao po, even ang Christian ay patuloy po na nagsasuffer. No? Bagamat Kristiyano na po siya ay nagsasuffer. Bakit? We suffer because we've been tripped. No? Pag tayo po ay natisod, no? Sino po ba ang nakaranas na matisod dito? Yan, taas ang kamay. Siguro lahat tayo, no? Mula nung tayo, lalo na nung kabataan natin. No? Even sa pagbibisikleta. No? Ang dami ng semplang. No, kasi natisod din yung bisikleta, no? Because we are tripped. Alam niyo po, iba po yung trials na sinasabi natin kanina na ito po ay dinadanas natin para tayo ay palaguin. Yun po yung suffering yun po ang purpose ng suffering na yun. But this suffering, kasi po, tayo po mismo. In fact po, ang masaklap, kahit po meron na pong caution sign, natitisod pa rin ang isang tao. No? Bakit po natitisod? Kasi hindi niya alam ang nakakatisod. No? Yung bagay pala na yun ay nakakatisod na hindi niya pa alam. Maaring yung bagay na yun ay hindi niya nakikita. No?
hindi niya nakita or hindi aware. Or maaaring nandiyan na nga po yung warning sign but we neglect. That's why tayo po kahit Kristiyano ay we suffer, we experience suffering. Bakit? Dahil tayo po ay natisod, no? At ano po ang mga bagay na nakakatisod? These are some lang, no? Kaya po dapat we are aware, no? Especially po pagdating po sa twisted truth. No, ngayon po naglaganap na po ang maling katuruan. At pag tayo po ay hindi aware, hindi natin binabasa ang salita ng Diyos gaya ng sinabi natin kanina, kung hindi mo alam ang nakakatisod na bagay, talagang matitisod. Kaya po in Acts 20:30, ano po ang paalala sa atin? Even from your own number men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Biruin niyo po, kahit daw po sa iglesia, meron pong tatayo dyan na isang maaring worker o isang tao daw po na i-distort ang truth, which is happening right now in the church. No, kaya kung makikita natin, marami pong church na talagang sobrang twisted na ang katotohanan. No, at yan po, no, ang isa pang verse, sabi po sa Corinthians, ito po ay paalala, sabi dyan sa Corinthians 4:6, I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. Kaya po ngayon, ang mga nangyayari nga lang, ang katuruan po ay beyond na sa kung ano nakasulat. Bakit po? Kasi po, mas magandang mapakinggan ang nakakakiliti sa tenga. Ito na po ang nangyayari, no? Kaya po ang iba po, ito lang ang mensahe, palalaguin pa, palalawakin pa, lalagyan pa ng palabok para makiliti ang tenga. Pero the truth of the verse, the truth of the message, hindi na po yan ituturo. Kaya pong paalala dyan, learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. At isa pang nagiging cause nito, nagiging kayabangan na po yun eh. Kaya po ang sa amin po bilang mga tagapagturo po, nagdadala ng salita ng Diyos, dapat po stick kami dyan sa salita ng Diyos. Kung ano po yung tinuturo, yun lang. No more, no less. Dahil ang paalala din po ng salita ng Diyos, hindi po dapat na ito po ay babawasan, hindi rin po ito dapat dagdagan. No? So, kung ano ang katuruan, yun lang po ang ating ituturo. Lalo na po dito sa Church of God sa Lawag. No, hindi po tayo mag-iimbento ng message. But ang ating pong ibabahagi ay tanging salita lang ng Diyos. That's why we pray po na pag kami ay tatayo dito, maibahagi lang namin kung ano po yung tama at ano po ang dala-dala nating salita ng Diyos. Next po, we are tripped because we are relying on ourselves. No? Nagre-rely tayo sa sarili natin, on our skills, sa ating strength, sa ating resources, even sa knowledge natin. No? That's why po, pag tayo po ay nag-rely na sa ating sarili, that means we don't trust God. And not trusting God, ito po ang magdadala sa isang tao para po siya ay ma-stray, no? Para po ang kanyang plano po ay sa tingin niya tama, no? But at the end of the day, hindi pala maganda sa paningin ng Diyos. That's why po, hindi po tayo po pwedeng mag-rely sa sarili natin. Bagkus po bilang mga Kristiyano, we need to rely on the Lord itself. Buong puso po. Bakit po? Pag nag-rely sa Panginoon, ang sabi niya, I will make your path straight. Amen? Kaya po pala pag tayo ay nagre-rely sa sarili natin, that's why sometimes we are tripped up. Amen? Kasi po, wala na po ang Diyos sa ating desisyon. Pangalawa po, ito po ang isa, no? Madalas po ito. Ngayon, tingnan niyo po ang sabi diyan, no? Immorality, kung hindi sa iyo, wag mong kunin. At yan po ay uso ngayon. No? Remarried. At ang inaano pa yung divorce, which is sabi ng Lord, walang divorce. Sa buhay ng isang Kristiyano na ikinasal, hindi mo pwedeng paghiwalayin.
And the pornography, kahit ano pong gawin mo, saan ka pumunta, meron. At ito po ang pinakamasaklap. More Pinay watch porn website claims. Inquirer. Kaya po, pag titingnan nyo po, ang mga comment, dadaan yan sa ano mo lalo na pag masyadong nabubuksan. No? Pag ito po ay, kasi merong algorithm yan na tinatawag, kung ano po yung trending, lalabas po yan. Tingnan nyo po yung mga komento ron. Kahit po babae, magkukomento na po ng hindi kanais-nais. At kung tayo po ay mahuhook po dyan, ito po ang ating ikakatisod. Hindi lamang po boys, even girls. Ito po ang patunay. Nakakalungkot, di ba po? Kaya po ang sabi sa 1 Corinthians, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Paalala sa atin. Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God. That's why po, pinapaalala sa atin itong mga bagay na to, we should not do these things. Kasi unang-una sa lahat, hindi man tayo matisod ngayon, hindi man tayo maapektuhan ngayon, in our eternity, doon po tayo. Ang masaklap, you will not inherit the kingdom of God. Yun po ang pinakamahirap doon na resulta ng pagkatisod. Amen? Nakikinig pa po ba? Amen. Yan. Bibilisan lang po natin to para ma-cover natin lahat. Ano pa po yung next? Why we are tripped? Because we practice occultism. Alam niyo po ba yung occultism? Alam niyo po yung LOA? Leave of absence? Hindi po yan leave of absence. Ano po daw yung occultism? Ito daw po ay yung energy ng universe. No? Ito po yung pinaniniwalaan nila, yung energy ng universe, kailangan sumakto to sa katawan mo. Para yung mga bagay-bagay na gusto mo mag-manifest sa buhay mo. No? At ito po yung mga positive thoughts may bring positive result into a person's life. Kailangan yung iniisip mo lang positive. Wala na po ang pangalang Hesukristo sa occultism. Ang tanging mo na daw iisipin, positive, mangyayari, makakabili ka ng ganito, makakapunta ka sa ganito. Pero the name of the Lord Jesus Christ, which is the provider, which is the maker of heaven and earth, ekis. No? Kaya po dito po, no, mayroon din silang tinatawag na magnetism, mamagnetin mo yung mga mabubuting bagay. Ang law po, anong ibig sabihin yan? Meron pa ba nagpa-practice nito? Law of attraction. Usually po, ginagamit yan sa mga secular. Nagawa namin yan minsan sa company namin. Pinag-drawing kami ng mga kung ano-ano. Ako, nakidrawing na lang ako. Kotse, sports car pa nga yung drawing ko Tsaka mansion Naganap ba? Hindi. Law of attraction ang sinasabi. No, ito po yan. Kung makikita po natin, yan po yan. Law of attraction. Meron po silang practice. No, ito po ang posture usually, wherein ang sinasabi nila, no, sa universe, magdadasal sila sa universe, iisip ng positive thoughts, at gaganon. Ang pag daw po, ito po ay practice ng mga Hindu. Yoga, yan, mga yoga, Hinduism, which attract positive. At hindi po ganon ang Kristiyano. Meron pa bang gumagawa niyan? Law of attraction? Meron pang nagpo-post na Kristiyano Minsan malulungkot ka kasi po hindi alam ang katotohanan. Law of attraction ipopost. Kristiyano, wala na po tayo niyan. Baka meron ditong dream catcher, kabataan. Meron kayong dream catcher? Pakitapon. We don't practice that. Baka meron pa kayong Buddha sa bahay nyo, naka-display. Meron pa ba? Yan, yung mga pusang gumaganon. Meron pa ba? Pakitanggal po sa bahay natin yan. Next po. Bakit po natitisod po? Because we embrace the norm. We embrace the norm.
Ito po sa Facebook, bago lang to. Etong batang to, rumarampa-rampa siya sa ano. Ano pong nakasulat dyan? Ang sabi po dyan, Bisaya kasi yan eh. Very demure, very mindful, very apnar. Ibig sabihin, very rampa. No? At Bisaya yan, sabi niya dyan, partida. Dako. Dako pa kaayo ang tsinelas. Pero normal na po yan. Makikita mo yung isang batang medyo chubby, aakto na bading. Normal sa nanay kasi kumikita. We accept the norm. Normal na to eh. Ito na yung trending ngayon. That's why sa mata ng kahit Kristiyano ay nakakatuwa. Ang cute naman. Christian, wake up. Ito po yung magpapatisod sa atin. And this pagtisod sa atin will bring us suffering. Iba to sa trial na gusto ng Lord sa buhay natin para lumago. This suffering will lead us to death. Ito po yun. We accept the norm. We embrace it. What else? Last po, entrada pa lang po to, kaya kailangan bilisan. Disobedience. We know that disobedience will result in, ano po nang result ng disobedience? Kung tayo ay anak ng Diyos at we disobey God, we are being chastened. Tayo po pinapalo. That's why we experience suffering. Pinapalo po. Iba po again yung trials na nagpapalakas ng faith, nagpapahaba ng endurance ng isang Kristiyano, na tatatag siya sa anumang problema, pero dahil ikaw ay ginawa ang disobedience, kaya ka pinalo ng Diyos. That's why you experience suffering. Amen? That's why ito po ang mga dahilan, no, we are tripped. Kaya po ito po ang paalala ng Colossians. Sa Colossians 2:8, ang sabi po dyan, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depend on human tradition. Ito na yung tradisyon. Di ba? Ito na yung norm. We will accept it. Para makahikayat kami magsimba, kailangan magpataturing kami. Tama po ba yun? Kailangan magkaroon kami ng circus. Christian churches nagiging circus just to attract people. To attract people, papunta sa church, you will what? Share the gospel. Yun po ang tamang pagpapapunta sa church. You share the gospel. Hindi para magpasirkus tayo, para ang tao pumunta. Di ba po? Yan na ang norm. Kaya po pinapaalalanan tayo, which depend on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. If we want to make people come in, we share Christ. Amen? Hindi para magpasirkus, hindi para kung ano-ano pa. Which other churches are doing right now. Even nga yung pastor, nagtatrampolin. Napanood nyo na ba yun? Pastor magtatrampolin, dadive sa maliit na swimming pool. Hindi po ganun ang pag-share. The sharing of the scripture is very simple. Maglakad, mamigay ng tracts. Jesus loves you, God loves you. That's it. Next po, James 1:14-15. Bilisan natin, baka ma-overtime tayo. Ang sabi po dyan, tingnan nyo po, temptation comes from our own desires, not from the Lord. Hindi po gagawin ng Diyos na itempt ka. Sa sarili po natin to, we have free will. Alalahanin po natin, free po ang ating pagdidesisyon sa buhay. That's why ito po ay nagmimula sa atin, which entices us and drag us away. Pag meron na pong temptation, ito na po yung magdadrag sa atin. Ang diablo po, siya gagawa niyan. Magaganda pa sa paningin natin. We're dragged away. This desire gives birth to sinful action. Pag ikaw na na-entice, magkakaroon ka na ng sinful action. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. See? That's why we suffer. Ang Kristiyano na nagsasuffer because of this. Kaya po pinapaalala sa atin to eh. No, remember po si Ananias and Sapphira? Diba? On the spot, dahil po sila ay nagkasala, nagnakaw, pagkarinig nila ng sinabi ni Petro, bakit mo ginawa yan, Ananias? On the spot, namatay po siya.
At hindi alam ng asawa niya na babae si Sapphira, pasok din. Ano po nangyari kay Sapphira? Ganun din. Pagkarinig niya kay Pedro, on the spot, dead. On arrival. Pasalamat po tayo, wala na pong ganun sa atin ngayon. Because God loves us so much na matay ang ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo nagkasala, anong gagawin? Repent. Amen? Buti wala nang ganun. On the spot, dead ka. Pero alam niyo po ba, meron po tayong suffering na worthy. No? Meron po tayong ikagagalak at paparapati natin na itong suffering ito ay danasin natin. No? At ito din po ang magiging title natin ngayon. No? Sino po ang gusto ng suffering na to? A worthy suffering? Sa buhay ng Kristiyano po, meron pong suffering na worthy. Amen? Itong suffering nito dapat dinadanas ko to. Ano to? Sige po, basahin natin. This will be our text. Ang haba ng intro, di ba? Acts 5:41. Kasi i-compare natin yung suffering na dinudulot ng tayo ay natisod dahil sa sarili nating kagagawan. No? Acts 5:41. Sabi diyan, the apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus Christ. Tagalog po, para mas maunawaan natin, Gawa 5:41. Overtime. Okay. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos, tingnan nyo, minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan. Ito yung worthy suffering sa buhay ng isang Kristiyano. Dadanas tayo ng kahihiyan. Bakit? Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa magandang araw na to, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat dinako nyo kami sa lugar na to. Upang minsan pong muli, Panginoon, kami po ay makarinig ng inyong salita at higit sa lahat, Lord God, kami po, Lord God, ay mapaalalahanan sa aming mga buhay, Panginoon. Na, Lord God, ang buhay, tama, maraming problema. Pero, Lord, nandiyan kayo. Subalit, Lord, minsan kami rin po ang dahilan kung bakit ang buhay ay nagiging mahirap. Kaya salamat sa salita nyo ngayon, Panginoon, na magpupukaw sa aming mga puso, Panginoon, na ito din po, Lord God, ang magre-remind sa amin para ang mga bagay na ito, Lord, ay hindi maganap sa aming buhay. At bagkus, Lord God, ang tanging layunin nyo lamang sa aming buhay ang siyang maganap. Kaya anumang bagay, Lord, na ikalulugod nyo, kahit mahirap, gagawin ng inyong mga anak, alang-alang sa iyong kapurihan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga, Lord, make us worthy as we listen to your word. Forgive us of all our sins, all our trespasses. Forgive us, Lord. Come into our hearts. Holy Spirit, move freely in this place. Speak to us. Be with us always. And Lord, alam namin, hindi kami lalabas ng empty. Bagkus, Lord, bubusugin niyo kami ng iyong salita at baon-baon namin to sa aming mga buhay. Ito ay aming lalakaran, tatayuan, Panginoon, at ipaglalaban. Kaya, Panginoon, we love you and we honor you in this place. We pray for all these things in Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan natin ulit si Lord. Wow. Sabi po, balikan natin yung text natin, no? Bakit worthy itong suffering na to, no? Bakit po kailangan nga ang Kristiyano inaasam tong suffering na ito eh? No? Bakit kailangan nating asamin to? Sabi diyan, the apostle left the high council rejoicing. No? They left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer the disgrace for the name of Jesus Christ. No? Alam niyo po, ang background po niyan, nakakulong po ang mga apostles. Nakakulong po sila. No, at sila po ay nung sinabi, sige, umalis na kayo dito, no? Sabi po nung High Council, at sila po ay tuwang-tuwa. Meron pong dahilan kung bakit sila tuwang-tuwa diyan. At yun po ang ating pag-uusapan ngayon, no? At dadalhin po natin ano po yung ating dapat tandaan, ano po yung ating pagbubulay-bulayan. Our message for today, dadalhin po natin sa acrostic na siyempre po worthy, no? Ano bang worthy sa Tagalog? Worthy sa Tagalog, ito ay
kagalakan, no? Ito rin po ay nagiging, sabi diyan, sabi nga dito, maging kagalakan sa kanilang buhay, mamarapatin mo. Yan, aasamin mo kasi worthy eh. Di ba po? No, acrostic worthy, ano yung unang points natin? Magiging worthy po ang suffering ng isang Kristiyano when glorifying God is your priority. No? Magiging worthy ang suffering ng isang Kristiyano kung i-glorify niya, ang pag-glorify sa Lord ang kanyang priority. No? Ano po ang sabi? From verse 19 hanggang mga 43, I think, no, ng Acts 5. Ang sabi po diyan, ito po yung high priest nga po, mga Sadducees, kasi po jealous sila. Dahil po ang mga apostles during that time, sila po ay nagpapagaling. No? Ang mga tao nga doon, sabi, madaan lang si Pedro, madapuan lang ng kanyang anino, gumagaling. That's why itong mga Sadducees, mga high priest, nainggit po sa kanila at sila'y kinulong. No? At sino po ba ang gustong makulong? Di ba po? Ito po yung nagiging worthy sa buhay ng Kristiyano, kaya po sinasabi na sa kanila, kabila ng suffering nila, ikinagalak nila yon na pinadanas ng Diyos yun sa kanila, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. In Acts 5, ang sabi dyan, 19 to 21b, ito po yon, but an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail. Nakulong po kasi sila eh. Binuksan ng anghel and brought them out. Then he told them, go to the temple and give the people this message of life. So at daybreak, the apostles entered the temple as they were told and immediately began what? Teaching. Sinabihan na po sila ng mga high priest, huwag na kayong magtuturo sa pangalan ng Panginoong ng pangalan niyan. Huwag nyo nang ituturo yung pangalan yan. Pero ang mga disciples, nung sila po ay nakalabas, pumunta ulit sila sa temple, nagsimula ulit magturo. Amen? So willing ulit silang makulong, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sino pong gusto makulong? Pag sa pangalan ni Jesus, okay lang. Pero dahil disobedient ka, dahil na-trip off ka, makulong ka talaga. Amen? Next po, 1 Peter 4:16. Ang sabi po dyan, pakibalik, yan. Yet if anyone suffer as Christian, ayan, let him not be ashamed. Huwag mong ikahihiya, Christian, na ikaw ay nagsasuffer. But let him glorify God in that name. Kaninong pangalan? Panginoong Hesukristo. Di ba napakaganda? Yet if anyone suffer as Christian, let him not be ashamed. Ito daw po ang magbibigay ng glory sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Next po, obedience in time of pressure. Susunod ka pa rin ba kung meron ng pressure? Will you still stand in the truth, in the word of the Lord, kung meron ng pressure na nangyayari sa buhay natin? Next verse in Acts 5:28 to 29. We gave you strict order never again to teach in this man's name. Yan po ang sabi ng mga high priests. He said, instead you have filled all Jerusalem with your teaching about him, and you want to make us responsible for his death. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. They are being pressured. Sinabihan ko na kayo na huwag kayong magbabahagi, magbibigay ng kung ano-ano pa yung mga tinuturo nyo sa pangalan nito. In that name. In that man's name. Sino yun? Ni Jesus. Kahit po may pressure, still, ang ginawa po ng mga disciples, ang sabi ni Peter, we must obey God rather than any human authority. Ano po ba ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon? Preach the gospel. Kahit makukulong po sila ulit, kahit may pressure, they still preach the gospel. Next po,
Ano yung R? Resilience rather than compromise. No? Pag may pressure na, pag meron ng mga bagay na sa tingin mo ay hindi ka ay-ayang mangyayari, pwede ka na mag-compromise. But these apostles, hindi po nila gagawin yun. They would rather be in jail than not to preach the gospel, than not to obey God. No? Kahit harangan ka man ng sibat, bilang isang tunay na Kristiyano, kahit harangan man tayo ng sibat, tayo ay magpapatuloy at kailanman ay hindi tayo makiki-agree sa gawa ng mundong ito o sasang-ayon sa gusto ng mundong ito. Kung tutusin, pwede naman na silang hindi mag-preach. Kasi po, pinagbilinan na po sila eh. Ito mga apostles, dahil kung hindi, they will be in jail. Kaya po, ang sabi po sa Acts 5:40 naman po, ang background po niyan, they have been plagued. Ang sabi po dyan, kaya po, ang next point po natin, sabi dyan, resilience, magpapatuloy. Kahit na po, merong mga sitwasyon na ganito sa kanilang buhay, magpapatuloy pa rin, kaysa naman i-compromise ang pagiging Kristiyano. Yun din po ba tayo? Sa trabaho po, may pinagagawa ang boss mo na sa tingin mong mali, pero kikita ang kumpanya. Bibigyan ka ng bonus, bibigyan ka ng computer na maganda, minsan kotse pang ino-offer. Trabahuin mo lang to. Will you compromise? Yan din po yung sinasabi sa kanila. Acts 5:40, nasabi dyan, the others accepted his advice. Meron po kasing isang high priest doon na nag-advise sa kanila. Ang sabi po nung high priest, may mga minention siya na tao, anong nangyari sa kanila? Lahat sila na mga nagrebelde ay nawala lahat. Lahat ng kanilang mga ginawa. For example, parang sila ay nag-aklas. Lahat po yun nawala. Kaya po ang advice ng isang high priest, sabi niya, kung yan ay sa tao lamang, pabayaan mo na yan sila. Mawawala din yan. Pero kung Diyos ang nag-utos sa kanila, wala kayong magagawa. Kahit pa ikulong. Kaya nga po pinalaya ng anghel eh. No, ang sabi ng isang marites, yung hinahanap nyo po, kasi nakawala sa kulungan. Sabi ng isang marites, yung hinahanap nyo po, nandun nagpipreach. At yun po ay umabot po sa mga high priest. That's why po, resiliency rather than compromise ang ginagawa po ng mga apostles before. Ang sabi po dyan, the others accepted his advice. They called in the apostles and had them flogged. Yung flag po, hinampas po sila ng hinampas. Yun po yung flogging. Ito po ang isa sa mga parusa ng mga Romano noon, flogging. At yan po ang ginawa sa kanila. Did they stop? Hindi po sila nag-stop. We will continue. Then they ordered them never again to speak in the name of Jesus and they let them go. That's why pinakawalan na sila. Huwag na kayong uulit ha. Sige, alis. Parang ganun po yan eh. But, on our next point, there is joy in suffering for Jesus. Amen? Sa ating pong Kristiyano, kahit tayo dumanas ng suffering basta para sa Lord, kahit mabilat ka sa araw, gaya ng ginagawa ng ating mga marshal, kahit gigising ka tuwing linggo ng maaga kasi mag-a-usher ka, kahit isang araw lalabas kayo doon kasi magbabahagi kayo ng salita ng Diyos kahit mainit, kahit dudukot ka sa bulsa mo kasi mamamasahe ka, gagawin mo yun para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yan po yun. There is joy in suffering basta para kay Lord Jesus. Masaya ka. Wow, Lord, salamat. Nakabigay ako ng tracts man lang kahapon. Sino po yung mga kasama kahapon? Taas ang kamay. Uy, ayan. Mga ladies po natin, nagbigay ng tracts. Ikaw kapatid, kailan ka sasama? Kailan po kayo sasama kahit magbigay ng tracts? Kung hindi nyo kayang i-preach, hindi nyo i-share, kayang i-share si Lord, Lord, makapagbigay lang ako ng truck sa village, sa gate namin, para naman maranasan ko rin yung mapagod. Hindi yung tuwing linggo, uupo. Butas na po yung upuan.
Zimbabwe, Simba, uwi. Walang ginagawa sa Lord. Walang suffering. Nakakaano po ba yon na wala tayong ginagawa sa Lord? Pero ang mga apostles, whether they die in the name of Jesus, gagawin po nila. At alamin niyo po kung paano po sila namatay. Pinatay. Nasa Google, tingnan niyo po, may mga hiniwa ng 2. Wow. Mayroon pang pinakuluan ata. Mga early Christian, pinapakuluan. Just to deny Jesus. Tayo nga lang magbigay ng tracts, ayaw gawin. Nakakalungkot naman sa mga apostles. Nakakalungkot kay Lord. Kasi napakabuti niya. Pero tayo, gusto nating kumilos siya sa buhay natin, pero tayo hindi kumikilos para sa pangalan niya. Amen? There is joy in suffering for Jesus. Kaya po in Acts 5:41, ito po yung ating text kanina. Sabi dyan, the apostles left the high council, what rejoicing. Kahit na paglabas nila, makakapag-preach na naman kami. Kahit makulong kami, basta para kay Lord, gagawin namin. They are rejoicing that God had counted them worthy na inaano pa nila sa isipan nila na, Lord, salamat kasi kinonsider mo kami na worthy ka, na kami po ay dumadanas ng kahihiyan para sa pangalan ni Jesus. To suffer disgrace for the name of Jesus. Di ba po minsan pag nagbibigay ng tracts, mga baliw kayo? Di ba? Ayan na naman yung mga amen na yan. Oh. Mga ano yan eh. Tuturo na naman yan ng kung ano-ano. Di ba minsan ganun, kahihiyan? Magbibigay ka ng tracts, parang wala nakita, dire-diretso. Sasabihin naman nung nagbigay ng tracts, pakasuplado naman. Hindi po tayo ganun. Kung ayaw po, bahala si Lord. Basta ikaw ginawa mo, God bless you, ayaw tanggapin. Sino daw ang dininay nila? Ikaw ba? No. Sino ang dininay nila? Panginoong Jesus. Amen? Kahit po tayo isnabin, praise the Lord. Ginagawa mo yung dapat mong gawin to share the gospel. As simple as giving tracts. Bilisan na po natin, baka tayo ay ma-OT. Next point po natin, hesitation is not an option. No? Iba pa yung ayaw mo talagang pumunta. Mayroon kasing hesitant ka. Pupunta ba ako o hindi? Aalis ba ako o hindi? Gagawin ko ba o hindi? No? Dapat wala pong option sa mga Kristiyano. Ang hesitation, tingnan niyo po sa verse 42 ng Acts. Sabi po dyan, and every day, araw-araw pa nagpipreach. Ikaw nga, Tuesday, ang outreach, Tuesday and Thursday lang kami lumalabas. Minsan pa, may pupuntahan, di ba? Outreach. Hindi, talagang, bagamat ganun po, ito po ay, tayo ay nagpapasalamat sa Lord. Bakit po? Itong mga nanay pong ito, ang mga bata pa naman sila, mga bata, naglalakad sa init. Tuesday, Thursday. Pagka umambon, wait lang muna. Pag walang ambon, go. Wednesday, Friday, Saturday, C2S naman ang atupagin. Pupunta sa isang bahay, uupo, magbabasa, magbabahagi ng salita ng Diyos para yung bahay na yun lumago. Again po, pag umulan, pupunta, hindi. May lakad, hindi pupunta. Pero praise the Lord pa rin sapagkat nagpapagamit. Pero ang mga apostles, every day, sabi dyan, in the temple and from house to house, they continue to teach and preach this message. Jesus is the Messiah. Wala pong hesitation sa kanila. Hindi po yun option na ayokong pumunta o pupunta. Every day. Alam niyo po, ang outreach din po, every day we give tracts. Kaya lang po, sira yung printer. Praise God because the National Church of God office, they offered, sila yung nagagawa ng tracts para uniform. Amen? At order na lang tayo. We'll order 5,000. Pag dumating po, ilalatag natin dyan, lahat po kayo, kung gusto nyong magbigay ng tracts, kukuha tayo dyan. Amen? Kahit dun lang. Sige, palakpakan natin si Lord. Wow.
Salamat kasi merong nakaisip ng ganun. Ang ating national outreach din. No, na i-unify yung tracts. Meron naman tayo dyan eh. Kaya lang, pag nasira yung printer, pumangit yung print, ang labo, di ba? Ngayon malabo eh. Dapat po buhay na buhay. Oh. Jesus died to give you life. Yeah, abot mo lang yun. Next po. Next point, matatapos na tayo. Para hindi tayo ma-OT. Hesitation is not an option. Ano po yung why? May mga kahula? Ang ganda po nito. Your sacrifice is beautiful sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, sira ulo. Nagbibilad sa araw. Nagbabahagi ng kung ano-ano itong mga to. Sa mata ng Diyos, your suffering is beautiful. Anong sabi po? Basahin natin. In Acts, same, ano po tayo? And every day, ayan po, in the temple and from house to house. Ito po yung ginagawa kaya pala, ang outreach ay, or evangelism, house to house. Nandito natin kinuha eh. House to house, from the temple, they continue to teach and preach the message. Pag nawala na po yung evangelism sa church, hindi na po to church. That's why po, again, the evangelism team is nandyan. Praise God, may nadagdag po sa amin. Nakakatuwa. And he see the evangelism department. Sabi niya nga, Pastor, meron akong natutunan sa evangelism. Wow, praise God. No? At sumama siya sa hayo. Kasi may time. No? Yun po yun eh. Yung ginagawa natin sa Lord, beautiful po yan. Huwag niyo po siyang i-consider na ito po ay kalugian natin. Bagamat we suffer, but this is beautiful. No? In the temple and from house to house, they continue to teach and preach this message. Ano yung message? Jesus is the Messiah. Ang Panginoong Hesus daw po ay ang tagapagligtas. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya nga po tinanggap mo siya. We accepted Jesus as our Lord and personal Savior. Wala na pong iba. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, I am the truth. I am the life. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In Romans 10:15, ang sabi po dyan, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Amen? Gusto nyo bang mag-outreach? Dahil ang sinasabi po ng salita ng Diyos, how beautiful are the feet of those who bring good news. Gusto niyo po bang mag-outreach? O gusto niyo magbahagi lang, magbigay lang ng tracts? Then do it. The harvest is full, but the workers are few. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba na before mas mahirap mag-preach? Pero ngayon po dahil meron na pong social media wherein the people hear the Word of God, pag sinishare mo, though nakakaranas pa rin ng ayoko niyan, meron akong sariling pinaniniwalaan. Pero po, makakaranas ka rin na pag sinare mo si Lord, yes, gusto kong makinig. Romans 10:15. And how can anyone preach unless they are sent? That's why po yung outreach, they are sent. Sino nag-send? Ang Panginoon. At ang sabi niya, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Wow. Your suffering is worthy. Kung ito po ay gagawin mo dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
Worthy yan, kapatid. Hindi mo yan i-consider na kalugian. Na bakit yung iba ayaw mag-evangelism? Bakit yung iba gusto lang umupo? Ako dito, nagbibilad sa araw. Hindi mo siya i-consider na ganun. I-consider mo siya na worthy ang ginagawa mo. Yung suffering na yan sa mata ng Diyos. Na worthy po yung ginagawa mo na magbilad sa araw para po mag-assist sa mga magpapark. Na worthy po yung ginagawa mo na magbubukas ka lang ng pintuan para mag-greet. Good morning. Welcome to Church of God Salawag. Nice to see you. Happy Sunday. Happy to serve. Happy to worship. Naging SM, no? Happy Sunday. Happy to worship. Di ba? Pero alam niyo po ba, yung suffering na yan ay kulang pa po sa ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kulang pa po yan. Yung pagbibilad sa araw, very katiting. Hindi mo yan ipagmamayabang sa Lord. Dahil po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mas malupit po. Ano yung lupit na yun? Yung sinasabi nating mas malupit. Mas awesome ang ginawa niya. Mas wonderful ang ginawa ng Panginoong Hesus. When He suffered. Ito yung pinanghampas, oh. Hindi siya basta latigo. Meron siyang mga bakal na pagkahampas, bumabaon sa laman. Paghugot, tuklap ang laman. Makukonsider mo ba na worthy pa? Parang hindi nga eh. Masyadong malayo. Hindi mo maikukumpara sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yung suffering niya sa suffering natin ngayon. Masyadong malayo. He even gave His life for you and me. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Dumanas ng kahihiyan, dinuraan sa muka. Sinuntok, dinadyakan, pinagbuhat ng krus. Ipinako sa krus. Yun na ang pinaka nakakahiyang parusa sa Roman government. Pag ikaw ipinako sa krus. Dapat tayo nakapako, di ba? Kasi tayo yung mga walang hiya. Tayo yung mga disobedient. Tayo yung makasalanan. Pero si Lord, siya yung kumuha for you, for me. So paano hindi ka gagawa para sa Lord? Siya na po yung naunang Siya na po yung naunang gumawa para sa atin. Kasi mahal niya tayo. In John, tayo po yung magtatapos na. 6:38, For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. Sabi ng Panginoong Hesus. Ano po yung will ng Panginoon sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Ng Diyos? What is the will of God for our Lord Jesus Christ? To drink the cup of suffering. Na dapat tayo yun. In Luke 20:42, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yung cup of suffering, yun yung dadanasin ng Panginoong Hesus na dapat tayo ang dumanas. Yet I want your will to be done, not mine. Sabi ni Jesus, dadanasin niya yung sobrang hirap na yun. Po tayo magtatapos sa verse na to. In Hebrews 12:2-3. Sabi po dyan, we must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith and He is the one who makes our faith complete. He suffered death on a cross, but He accepted the shame of the cross. As if it were nothing because of the joy He could see. Yung joy nandun, oh. Ipapako sa cross, may joy. Ikaw magbigay lang ng trucks, nagre-reklamo. Ayaw mag-worker. Ayokong gumising na maaga. Enough na ako dito, magbubutas ng upuan. Ang sabi po ng Panginoon, isang araw sasabihin niya, well done, my good
and faithful servant. Eh, hindi ka nga naglilingkod. Ano sasabihin ni Lord yun? Hindi ka nag-serve. Do we expect sasabihin ni Lord yun? Isang araw, well done, my good and faithful servant, but you didn't serve the Lord. Kakalungkot. That's where nothing because of the joy he could see waiting for him. And now he is sitting at the right side of God's throne. Think about Jesus. He patiently endured the angry insults that sinful people were shouting at him. Think about him so that you won't get discouraged and stop trying. That's why we continuously try and try para sa Lord. Lord, kung hindi ito, ano pa yung gusto mong gawin namin? Just to bring people, just to share your word, Lord. Ano pang dapat namin gawin, Panginoon? Instead na ang tao po ay matitrip off kasi hindi alam ang Panginoon. Anong gagawin namin, Lord, para hindi mangyari sa buhay nila yun? Kasi kami, Lord, saved na eh. Paano yung mahal ko sa buhay? Think about Him so that you won't get discouraged and stop trying. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Salamat sa inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Lord, we sometimes experience suffering. Kasi Lord, natitisod kami ng sarili naming gawa. Help us to be strong, Lord. Help us to know you more, Lord. Help us to love you more, Lord. Help us to get close to you more, Lord. So that this suffering, Panginoon, na sa lini naming gawa, Lord, ay maiwasan namin. But on the other hand, Lord, let us embrace that suffering, Lord. Suffering na is worthy, Lord. Suffering na kaaya-aya. Bakit? Kasi, Lord, sa pamamagitan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, we suffer. And this suffering is worthy, Lord, as Christian, Panginoon. Na, Lord, dapat tatatak sa puso namin kahit ano pang sibat, kahit ano pa pong mangyari sa buhay namin, Lord. We will preach the gospel. We will share you, Lord Jesus. Kasi napakabuti niyo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Amen and amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Then we lift up those hands surrendering to God. Na kung wala ang Diyos sa buhay natin, we are nothing. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Lord, mahal ka namin, Panginoon. At napapakita namin to, Lord, kung kami po ay susunod sa iyong mga kautusan. Lord, let this heart, mga puso namin, Panginoon, hindi lang siya maging isang pusong dalisay. Bagkus, Lord, puso na susunod
sa iyong mga tagubilin. Ihayag ang mabuting balita. Salamat, O Diyos. Amen and amen. Praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. At tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. As part of our worship, ito po itaas natin at ipag-pray. Panginoon, minsan pong muli, salamat sa mga mabuting, magagandang health, Panginoon. Malusog na pangangatawan upang makapaghanap buhay, Panginoon. Lord, ito po ang bunga ng aming hanap buhay, Panginoon. Ang mga businesses, Lord, kung meron man, ibabalik namin what is due to you, Lord God. These tithes, Lord, and together with these tithes, Lord, ang aming offering, Panginoon, na we are bringing back to you with joy in our hearts, Lord God. And may these tithes and offering, Lord, be used mightily and accordingly, Lord, para magpatuloy inyong gawain dito sa Barangay Salawag. We continuously pray, Lord, for a born-again Barangay Salawag, Panginoon. Maabot po, Lord God, ng iglesyang ito ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo. At Lord, patuloy din po nitong matustusan ang pangangailangan ng inyong iglesia sa lugar na ito. Kaya salamat, O Diyos, at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan nyo nga po kami, Lord. Ilayo nyo po kami sa anumang disgrasya at kapahamakan, Panginoon. Anumang karamdaman meron ngayon, ang bawat isa, Panginoon, dalangin namin na sila'y pagalangin nyo, Panginoon. Cover, Lord, with your precious blood, ang relasyon ng mag-asawa, ang relasyon, Lord, ng buong pamilya. Cover it, Lord God. At saan man kami pumunta, ano man ang gawin ng aming kamay, Panginoon, ito'y maging kaluguran sa inyong harapan, Panginoon, at maging pagpapala sa aming kapwa. Maraming salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, ating itaas ang ating kamay. Church of God Salawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody shout, Amen! God bless us all! Praise the Lord!